ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Signal number 3 itinaas na sa Cagayan at Apayao dahil sa bagyong Vinta. NDRRMC naka-alerto na sa maging epekto ng bagyo. Naka-red alert po sila and they conducted several meetings in preparations for Tropical Storm Binta po. Ilang pagyanig sa paligid ho ng Bulkang Bayon na itala ng PHIVOLCS. Pahayag ni Pangulong Aquino na pagkilos na ilang kritiko laban sa kanya sinangayunan ng ilang senador. Hearts, alam natin. Pero ang ba natin is talagang meron gumagalaw. Gumagalaw. MTRCB nagsagawa ng inspeksyon sa mga bus laban sa mga pirated at malalaswang palabas ngayong Undas. Seguridad naman sa Undas ikinasa din ng PNP sa Cebu. Balitang negosyo mga kasama, ang pagtatayo ng hydroelectric power plant sa Muñoz, Nueva Ecija sisimulan na. Balitang World, mahigit 80 bangkay ay natagpuan yan sa disyerto ng Niger. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. 7.2 earthquake, initial estimate. Yan po sa Bohol. Mga kasama, naguhumiyaw ngayon ang mga panaghoy ng tulong mula sa mga kababayan nating mga Boholanos na unti-unting binabangon ang kanilang mga buhay sa mga gumuho na dulot ng 7.2 magnitude na lindol na tumama sa Bohol nitong Oktubre 15. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Ang DZXL 558 RMN Manila kasama ang radyo mo nationwide RMN Network muling kumakatok sa bawat puso ng sambayanang Pilipino. Natulungan nating bumangon ang mga biktima ng lindol sa Central Visayas, lalo na sa lalawigan ng Bohol. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Humihingi po tayo ng donasyon tulad ng food packs, mga damit, gamot, bottled water at iba pang mga esensyal na pangangailangan ng mga kababayang biktima ng lindol katulad ng mga gamit sa kusina ang aming inaapela sa inyo ngayon. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Mangyari dalhin lamang sa DZXL 558 RMN Manila ang inyong donasyon dito sa EDSA Guadalupe, Makati at maging sa lahat ng RMN stations at affiliate stations sa buong bansa. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay ng Philippine National Red Cross sa inyong lugar. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Sa panahon ng mga kalamidad, sakuna o trahedya, bukod sa awa ng Panginoong may kapal, walang tutulong sa kapwa Pilipino, kundi ang Pilipino. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Huwebes, October 31, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live sa DWRS 927 RMN sa Vigan, DWNX 91.1 RMN sa Naga, DXRS 918 RMN sa Surigao at sa DXMB 648 RMN Malaybalay. Live pa rin international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po natin ang number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon.
Unahin natin ang panahon, mga kasama. Lumakas pa ang bagyong Vinta habang nagbabanta sa extreme northern Luzon. Dahil dyan, itinaas na ho ang signal number 3 sa Cagayan. Kasama na pati yung Calayan at Babuyan Group of Islands, Apayao at ang Ilocos Norte. Signal number 2 sa Batanes Group of Islands, Abra, Kalinga, Ilocos Sur at Mountain Province, gayon din sa Isabela. Signal number 1 naman sa La Union, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Huli pong namataan ang bagyo sa line 200 km, Silangan na Pari, Cagayan. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na umaabot sa 120 kph at may pagbugso abot sa 150 km bawat oras. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 26 na kilometro bawat oras. Mamayang hapon, inaasahan itong maglalandfall sa Cagayan Province. At dahil dyan, ang Central at Southern Luzon, kasama na pati dito tayo sa Metro Manila, simula mamayang hapon ay makakaranason ng maulap na kalangitan na at bahagyang pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, kung wala pong magiging pagbabago, ang bagyong Vinta ay nasa labas na ng Pilipinas bago magtanghali ng Biyernes. Samantala, patuloy na nagpapakawalaho sa ngayon ng tubig ang Magat Dam sa Ramon Isabela bilang precautionary measures sakaling lalakas ang ulan na dalahon ng bagyo. Sa lukuyan, mga kasama, ay water elevation ho ng Magat Dam ay nasa 190.75 meters, sabang ang inflow ay 90 cubic meters per second at yung outflow naman ay 449 cms. Isang gate na nakabukas sa may taas sa 1 metro. Tinas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang red alert status nila sa bagyong Vinta na inaasahan pong pag-landfall mamaya alas 4 hanggang alas 6 ng hapon sa Cagayan. Sa interview ng RMN kay Ronald Villa, Civil Defense Officer ng Region 2, tiniyak nito na patuloy pa rin ang kanilang paghatid ng weather update sa mga local offices para mapaghandaan yung pagtama ng bagyo. Pinaalalahanan din ni Villa mga residente na maging alerto sa pagguho ng lupa at pagbahadal sa pagulan na may pagbugso ng hangin. Tayo po, sa Office of Civil Defense is close coordinations po tayo sa ating mga local DRRM Council, sa mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Councils at sa ating po mga natanggap na report regarding their preparedness, measures and actions taken. Naka-red alert po sila and they conducted several meetings in preparations for Tropical Storm Vinta po. Update nito, patuloy pa rin ang pagbibigay ng abiso ng Indramsi sa lugar na babayuhin ng bagyo. Piniyon ni Indramsi spokesman Major Ray Balido sa mga biyaherong patungong norte na ipagpaliban na lang muna ang inyo pong pag-uwi para hindi raw mapahamak. Pwede naman po siguro itong mga galit na punta lang ng Pangasinan, papuntang La Union. Pero further north, yung papuntang Ilocos Sur, Ilocos Norte ay medyo delikado po. Binibigyan natin ng babala yung ating mga kababayan dahil dyan nga po yung mga lugar na maapektuhan itong si Bagyong Vinta. At isa nga rin po sa paalala natin sa ating mga kababayan na yung mga pupunta po sa mga puntod, lalong-lalo na dyan sa Northern Luzon, ay kung pagawa natin mas maaga bago po yung itong baglandfall ni Bagyong Vinta ay gawin na po natin. Or after, yung pagkatapos na lang po ng pananalasan niya sa November 2 o November 3, pwede rin naman po para po makaiwas tayo sa mga sakuna. Dinig po yan ni Ronald Villa, Civil Defense Officer ng Region 2 at ng Indramsi spokesman na si Major Ray Balido sa interview ng RMN. Kanselado na ang 6 na domestic flights dahil sa bagyong Vinta. Unang kinansela ng Cebu Pacific ang kanilang dalawang flights na Tugigaraw, Manila. Naalis na kaninang alas 11:15 kaninang umaga. Kinansela naman ng Airfield Express ang kanilang 4 na flights na pa Manila, Basco, Manila at Tugigaraw, Manila, Tugigaraw na nakatagda namang sanang lumipad ng alauna ngayong hapon. 4 na pagyanig naman na naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Mayon Volcano sa Bicol sa nalipas 24 oras. Ayon sa PBOX, na monitor din nila ang paglabas ng usok mula sa bulkan. Matatandaan na kita ng pamagailang bahagi ng bulkan at sinyalis ng pagbabago sa loob nito. Ngayon pa man, wala pong namataang crater glow na tinatawag. Palatandaan yun ng posibleng nalalapit na pagsabog nito. Naniniwala si Senador Antonio Trillanes na may isang taong kumikilos para ilihis ang isyu ng katiwalian sa Administrasyong Aquino. Sa interview ng RMN kay Trillanes, sinabi dito na tama lang ang ginawa ng Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang pahayag para maibalik sa isyu ang pagdanakaw sa kabanang bayan. Giit pa ni Trillanes, walang ginawang immoral o iligal ang Pangulo para tawagin itong magnanakaw. Pero by itself, wala namang immoral o illegal
na ginawa ang Pangulo. Ilan na lang ho yan, ano? Yung mga ilan, kumbaga, isolate natin yan. Pero deep in our hearts, alam natin. Pero ang iba natin is talagang meron gumagalaw. Meron. So, kaya nga kailangan gawin ng Pangulo yan kasi para hindi tuluyan malin lang yung tao. Walang direktang pinangalalang kritiko, binanata naman ng Pangulo ang mga sangkot sa multi-billion pork barrel scam na siya umanong pasimuno ng paglilihis sa issue. Mensahe ni Pinoy, kinatigan na liderato ng Senado. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Muling binigyan din ni Senate President Franklin Drilon na may umiiral talagang negative propaganda campaign laban sa Aquino administration. Ito ay bilang pagpapatibay sa bahagi ng mensahe ni Pangulong Noynoy Aquino kagabi na merong tumatrabaho para maibaling ang issue ng korupsyon o maling paggamit sa pera ng bayan patungo sa Disbursement Acceleration Program o DAP ng Executive Department. Ayon kay Drilon, maging siya nga naging target din ng nabagit na highly funded demolition job na ang layunin, lituin ang taong bayan at alisin ang kanilang atensyon sa mga mababatas na sangkot sa pork barrel scam. Hinggil dito nananawagan si Drilon na ituon ng atensyon sa kung paano maigagawad ang nararapat na hustisya sa pamamagitan ng pagpaparusa at pagpapabilanggo sa sinumang totoong nagbulisan ng salapi mula sa kabanang bayan. Ang sabi pa ni Drilon, mahalaga ngayon ang paglalatag ng reforma upang mabura na ang mga korap sa pamahalaan. Inihalimbawa niya ang reformang pinagsisikapang isakatuparan ngayon ng Senado kung saan pinalalaan na nila sa Executive Department ang natitira nilang Priority Development Assistance Fund sa mga biktima ng kalamidad habang pinapatanggal na nila ang kanilang sidap para sa taong 2014. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Armen. Radyo mo nationwide. Samantalay ang MTRCB nagsagawa ho ng surprise inspection sa mga bus terminal sa Quezon City. Kaninang umaga yan. Layo nitong ipaalala sa mga bus company na mahigpit na yung pinagbabawal ang paggamit ng mga pirated CD at pagpapalabas ng mga panonooring masyadong marahas at malaswa. Lalo na't maraming bata na pasahero ang kasama ring uuwi sa mga probinsya. Nilinaw ni MTRCB Board Member Jackie Aquino na sinumang mapapatunayang lalabag dito ay makakaharap o maharap sa karampatang parusa. Kami po ay lumilibot sa iba't ibang probinsya at saka marami na po kaming nahuli. Nakukuha po namin yung mga DVD kasi yung mga DVD na na-confiscate po namin, mga pirated pa ho. Hindi pa rated G or PG. Kasi madami pong mga bata ang sumasakay. Sa lahat po ng mga conductor, lahat po ng mga driver, sana po yung self-regulation na lang po, di ba? Maging responsable rin po tayo. Nagsagawa rin ng alcohol test ang MMDA sa mga driver sa mga bus terminal upang matiyak na ligtas na nagmamaneho ang mga driver sa mahabang biyahe. Samantala kahit na holiday sa November 1 bukas at 2, inanunsyo pa rin ang pamunuan ng LRT na tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng LRT Line 1 at 2. Magsisimula pa rin ang kanilang biyahe alas 5 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. PNP, mga kasama, manatili sa full alert. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report. Hindi na magbababa pa ng alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC dahil sa mga sumusunod na mga kalamidad at mga mahalagang okasyon na dapat pagtuunan ng pansin, lalo na ang pagpasok ng bagyong Vinca sa bansa. Ayon dito kay NDRRMC spokesman Major Reynaldo Balido, October 15 pa na itinaas sa red alert ang status ng NDRRMC Operation Center dahil sa nangyaring 7.2 magnitude balindol sa Central Visayas. At dahil dito tuloy-tuloy nila ang red alert status hanggang sa kasalukuyan dahil na rin sa nangyaring barangay election, paghahanda sa araw ng undas at ang inaasahang pananalasa ng bagyong Vinca sa bansa. Patuloy naman ang paalala ng NDRRMC sa publiko lalo na sa mga lugar na inaasahang maapektuhan ng bagyong Vinca, partikular na sa hilagang bahagi ng Luzon, na mas maging alerto at maging maingat sa posibleng mga pagbaha at pagbuo ng lupa sa kanilang lugar. At kung kinakailangan lumikas, agad na isagawa upang wala nang maging biktima pa ng pananalasa ng bagyo. Kasama mo sa NDRRMC, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Simula na po ng PNOC Renewable Corporation ang pagtatayo ng hydroelectric power plant sa mga irigasyon ng National Irrigation Administration sa Muñoz, Nueva Ecija. Ayon kay PNOC RC President at CEO Carlos Jose Gatmaitan, itatayo po ang nasabing planta sa
sa may Super Diversion Canal Lateral C sa Barangay Rizal sa huling bagay 2014 at maaasahan daw pong makalikha ito ng 500 kilowatts na kuryente. Napili ang lalawigan dahil sa magandang demand ng kuryente, ang daloy din ng tubig sa mga patubigan nila doon at isa Nueva Ecija 2 Area 1 Electric Cooperative sa mga pinakamahusay na kooperatiba ng pagpapailaw sa bansa. RMN News Abroad. Umabot sa 87 mga labi ang natagpuang naagnas sa disyerto sa Niger, ilang kilometro mula ho sa border ng Algeria. Kabilang sa mga na-recover ang 7 lalaki, 32 babae at 48 mga bata. Pinaniniwala ang namatay ang mga mandarayuhan na yun na nais makatawid patungong Algeria. Batay sa tradisyong Muslim, inililibing ho ang mga ito sa Sahara Desert. Isa ho sa ang bansang Niger sa pinakamahirap sa buong mundo at malimit na tinatamaan ng krisis sa pagkain. Live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Webes ng tanghali, October 31, 2013. At sa mga nadia sa Cebu, susunod na ang RMN News Diretso Balitang Cebu. Kasama si Ken Galileo sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Ano rin po yung ating naging pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. YouTube lang, YouTube. Sa YouTube i-type ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Hindi po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyo naging panahon ho sa amin. Kasama nyo ang serbisyo publiko, ako si Buddy Obera. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita habang sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Oras sa tidang PhilHealth, 12:16.